Assalamualaikum po sa inyong lahat, o sa wikang Tagalog ay sumainyo pong lahat ang kapayapaan. Naka-encounter na po ba kayo sa inyong mga iPhone na nakaka-browse ka sa internet, ngunit hindi ka nakakatawag o natatawagan sa pamamagitan ng SIM card number? In other words, ay may cellular data ang iyong iPhone ngunit wala itong 2G network. Itong tanggap po natin ngayon na iPhone 7, ang isang halimbawa ng sinasabi kong may data pero walang text and call sa SIM card. Malakas ang signal pero hindi nakakapag-inquire balance at kapag tinawagan mo ay out of reach daw, sabi ng operator. Bibihira po ang mga nagpapagawa ng ganitong issue sa mga iPhone, kaya halina't tuklasin po natin ang misteryo kung bakit may mga ganitong problema po sa ating mga telepono. Kahit ako po mismo ay hindi familiar sa ganitong problema ng iPhone, kaya ang unang gagawin po natin ay i-visual check po muna natin ang motherboard. At i-check kung kumpleto ba ang lahat ng connection ng antena dahil malaki po ang posibilidad na antena lang po ang problema. And after I disassembled the board from its housing, I visual check ko po ang motherboard gamit ang microscope. And I confirmed na very well connected ang lahat ng antenna wire at wala akong nakita na any sign of visible damage sa motherboard. Kaya ang sunod pong ginawa ko ay inanalyze ko po sa board view diagram ang network sequence ng iPhone 7. And based on my own analyzation, ay malaki ang chance na ang may problema ay ang GSM-PA chip. Dahil based on the diagram, si GSM-PA ang in charge sa 2G signal at ang main problem po ng ginagawa natin ay unstable po ang kanyang 2G network. Then, without any hesitation, ay pinalitan ko po right away ang GSM-PA chip at ang unang ginamit ko pong donor board ay iPhone 6s. Pero imbis po na magawa, ay mas lalo pa pong lumala dahil nag-temperature cool down first po ang iPhone. Kaya naghanap po ako ng same model na donor board. At matapos ko pong maikabit ang piyesa na galing din po sa same motherboard, ay nawala din po agad ang temperature cool down problem. Ang nakikita nyo po dito ay nire-rebol ko po ang GSM-PA na galing sa donor board na iPhone 6s. Hindi ko po alam kung hindi match ang GSM-PA chip ng iPhone 6s sa iPhone 7. O baka may problema na din talaga ang nakuha kong donor chip. Medyo pahirapan din po sa pagre-rebol ng ganitong pyesa dahil walang kasukat sa gamit kong stencil, pero ibahin nyo ang Pinoy. Dahil tayong mga Pinoy ay nasa DNA na po natin ang pagiging maparaan. Huwag po kayong malilito kung dito po sa video ay ang nagamit ko pong pyesa ay galing sa iPhone 6s. Hindi ko po kasi na video yung sa part na ang kinakabit ko ay ang GSM-PA na galing sa iPhone 7. Pero same lang naman din po ng procedure. Ang mahalaga ay malinaw po sa atin na gumamit po tayo ng pyesa na kahalintulad sa ginagawa natin. And after ko pong maikabit ang bagong GSM-PA chip, ay inassemble ko na po ang unit upang matest po natin ang resulta ng ating ginawa. Sa totoo lang po ay first time ko lang din pong makagawa ng ganitong issue sa iPhone. Kaya super excited din po akong malaman kung ano ang resulta ng ating pinaghirapan. May mga nagawa na rin po kasi akong mga kahalintulad nito ng problema. Pero madalas po ay sa mga Android brand ko po ito na i-encounter. Ngunit imbis na walang signal sa 2G, ay ang walang signal ay sa 4G or 5G nga lang. And moment of truth. And yes, may balance inquiry na po. So it means po na meron na po siyang signal sa 2G network. Naway may natutunan po kayo sa video natin ngayon. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Yuritech, at your service.